Wala na akong nakitang ibang sasakyan dito. Baka nandito nga sila sa loob. Dito ka lang. Check ko. Sasama ako. Lina, bumalik ka sa sasakyan. Pag di ako pumunta ron in 10 minutes, tumawag ka ng tulong. Joy, ingatan mo si Anton. Anong balita sa investigasyon? Eh, wala pa daw lead yung mga SIU agents eh. May sighting daw ng sasakyan na umalis mula sa park. Pero hindi naman daw nakita yung plate number. Gumawa naman kayo ng paraan. Ngayong alam natin na buhay si Anton, huwag nating papayagang basta na lang siya mawala. Ma, ginagawa naman namin ang lahat ng kaya namin gawin eh. Halos hindi na nagtatrabaho si Banong. Si Norman, apektado na yung pag-aaral. Ayokong maglibing ng anak. Ayokong mawala ang kapatid mo. Hindi lang naman siya ang anak mo, Nay. Leila, tama na. Totoo naman eh. Kaya nagkakaganyan si Mama dahil si Anton talaga ang paborito niya dati pa. Huwag mo akong akusahan ng ganyan. Pare-pareho kayong mahalaga sa akin dahil mga anak ko kayo. Kung ikaw ang nasa lugar ni Anton, hindi rin ako titigil hanggat hindi ka nahahanap. Kaya huwag mo kong paparatang. Pamilya tayo. Mahal ko kayo. Pero sa ngayon, si Anton, kailangan niya ang tulong natin. Ria! Huwag mo na pataasin si Anton! Walang hiya! Ria? Mary, nasaan si Anton? Mukha ba akong hanapan ng nawawalang asawa? Ano ba? Ano ba problema mo? Anton! 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 Humbas ka dito kung ayaw mo mabiyuda ng maaga. Ria! Anton! Anton! Ria, please. Okay lang ang lahat. Ria, huwag mo naman idamay si Mary dito. Matagal nang damay ang asawa mo. Hayop ka. Nasaan si Joed? Wala na. Barbecue na doon sa taas. Brandon, kailangan na natin umalis dito. Hindi tayo aalis dito sa impyerno to hanggat di ko nakuha ang pera ko! Brendan, wag! Ma? Asan ba yung Tito Joed mo? Kanina pa ako tawag ng tawag sa kanya. Hindi niya sinasagot yung mga tawag ko. Eh, baka nasa operation, Ma. Pabayaan mo na. Pabayaan? Ang tagal na walang nangyayari sa investigasyon niya dun sa Anton na yon. Ma, umiinom na naman kayo. Lasing ka na naman po. Hindi ako lasing. Ay, alam ko yung sinasabi ko. Hindi ako papayag na walang mangyayari dyan sa Anton Rosales na yan. Hindi ako papayag dahil pinatay niya ang tatay mo. At dahil sa kanya, kaya nasira ang buhay natin at ang mga pangarap natin.
obligasyon ng Tito Joed mo na mapaghigantihan ang hayop na yun sa lahat ng paraan. Okay! Okay, makikipag-cooperate na ako. Sasabihin ko sa'yo kung saan ang pera. Asan? Sa ilalim ng puno. Nilibing mo doon? Pwes kunin mo. Paano ko gagawin yun? Hindi kumuha ka ng pangukay. Dito! Sa loob! Pasok! Pasok! Ayaw mo pumasok. Ito na, ito na. Babalikan kita. Please! Ito na! Doon tayo. Maghanap ka na dyan ng pangukay mo. Ito na! Nahiya ka, pinatagal-tagal mo pa. Nandun lang pala. Bilis! Hello, AJ. Magpatawag ka ng bombero, sasend ko sa iyo location. Sir. Oh, galing na kayo dito kanina. Ano ka naman? Gusto lang namin makibalita. Ano na ba ang ginagawa ninyo para mahanap ang anak ko? Mawalang galang na ho, pero hindi ko gusto yung tono ninyo. Para bang ina-assume nyo na nagpapabaya kami dito. Ilang araw na ninyong alam na buhay ang anak ko. Pero hanggang ngayon, bakit wala pa rin siya? Bakit hindi niyo pa rin siya nakikita? Gustong-gusto na ho namin mahuli ang anak niyo, Mrs. Kung alam niyo lang. Pero tuso si Anton. Utak kriminal. At gagawin ng lahat para lang matakasan ng batas. Hindi kriminal ang anak ko. Eh, kung di ba naman siya guilty at pinagtataguan niya kami. At kahit kayong pamilya niya, hindi nagpapakita sa inyo. Eh, kung napalaki niyo lang sana ng maayos ang anak niyo, wala tayong pag-uusapan yun. Wala kang karapatang questionin ang pagiging ina ko! Ma, tama na. Sabi sa'yo walang mangyayari sa atin dito eh. Huwag mong paparatangan ang anak ko. Hindi ka hukom. Alagad ka lang ng batas.